mapayapa, tahimik, maayos at walang krimen ang gusto nating lahat sa isang bansa. Buhay na walang ibang iniisip kundi ang kasiyahan at kaginhawaan. Ngunit sa kabila ng samot-saring balita tungkol sa iba't ibang karahasan, sakitan at kaguluhan sa mundo, may mga bansa pa rin kaya na maituturing na pinakaligtas at pinakamapayapa. Sa sobrang safe nito, wala kang makikitang pulis na may dalang baril. Walang mga babaeng matatakot maglakad mag-isa sa gabi at lahat ng mga tao ay masaya at kontento. Sana all, 'di ba? Kaya naman mga kasoksay, sa videong ito ay aalamin natin na ang 10 bansang may pinakamababang naitalang krimen. Pang-10, Japan. Itinanim na sa mga batang Hapon ang sense of moral duty at ang kanilang national character na kung tawagin ay Kokomensei. Isa itong mahalagang Japanese value kung saan bawat isa ay dapat nagkakasundo. Nirirespeto ang hierarkiya ng komunidad at iniiwasan ang potensal na away o kaguluhan. Kaya naman mababa ang krimen sa Japan. Mahigpit sa batas ang Japan para matiyak ang kaayusan dito. Hindi pinapalampas ang drunk driving at hindi pinapayagan ang mga empleyado na magtrabaho mag-isa sa mga lugar na madalas ang nakawan at iba pang posibleng krimen. Dahil sa mababang crime rate, kahit mga pulis ay bato na at pito lamang ang bitbit tuwing rumuronda ng nakabisikleta. Pang-10, Singapore. Singapore ang pinakaligtas na lungsod sa buong Southeast Asia. Kilala kasi ang Lion City sa estrikto nitong pagpapatakbo ng batas. Palaging nasa lookout ang mga pulis sa mga kahina-hinalang galaw ng mga tao, lokal man o dayuhan. Mataas ang parusang ipinapataw kahit sa mga maliliit na krimen. Alam mo ba na sa Singapore, bawal dumura? Bawal magsigarilyo ni kumain o uminom sa loob ng pampublikong sasakyan at bawal mag-import at magbenta ng chewing gum. Pang-8, Czech Republic. Bilang natatanging bansa sa Europa na ginawang constitutional right ang paghawak at pagmamay-ari ng baril, sa kabila nito, ang Czech Republic ay may matagal ng kasaysayan ng katatagan at kapayapaan. Sobrang baba ng krimen dito. Dahil ang bawat komunidad ay itinuturing na ligtas puntahan kahit ng mga dayuhan. Sa bawat 100,000 nitong mamamayan, ang bilang ng intentional homicide o murder ay hindi aabot sa 2. Ang buwan ng sahod ng karaniwang manggagawa ay umaabot sa 1,870 euros o mahigit 114,700 pesos. Kaya naman komportable ang pamumuhay rito ng mga tao. Idagdag pa ang mababang presyo ng mga bilihin, makukulay na selebrasyon, libreng edukasyon at maayos na healthcare system. Pang-7, Slovenia. Dating bahagi ng Yugoslavia ang Slovenia. Nang humiwalay ito at nag-focus ang kanilang pamahalaan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at pagtuon pansin sa seguridad ng bansa, tanging nakawan o thief lamang ang pangkaraniwang krimen sa bansang ito. Ang mga Slovenian ay bukas at mabait, lalo na sa mga naglalakbay. Strikto ang bansa sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga hotel at restaurant. Kapag ikaw ay naging turista sa bansang ito, isang bagay lang dapat ang tandaan. Kapag bumibisita ka sa Slovenia, sa unang Sabado ng buwan ay may maririnig kang alarm sa tanghali. Huwag kang tatakbo, umabahala. Tinitesting lang nila kung gumagana ang kanilang state alarm system kung sakaling may banta sa bansa. Pang-6, Portugal. Hindi lamang pinakamagiliw sa tao ang bansang Portugal. Ito rin ang pang-6 na pinakaligtas sa bansa sa mundo dahil sa mababa nitong violent crime rate. Dati, ito ang isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Western Europe dahil sa diktatorya noong 1926, dulot ng kudita laban sa demokratiko. Ngayon, Portugal ang isa sa mga dinarayong tourist destination sa Europe. Mababa ang tsansa ng terorismo, kalamidad at mga krimen maliban sa mga mandurukot ng bulsa. Pang-5, Austria. Walang baybayin ng Austria dahil napapalibutan ito ng 8 ibang bansa sa Europa, kasama ang Germany, Italy, Czech Republic at Switzerland. Ngunit sa kabila nito, hindi nasangkot ang Austria sa kahit anumang act of terrorism.
ATM scams, mga magnanakaw ng bike at mga mandurukot ng pitaka ang mga kailangan iwasan dahil bihirang makapagtala rito ng mga seryosong krimen. Higit na nakikinabang ang lungsod ng Vienna mula sa mga regular na patrol ng malaki nitong kapulisan. Higit pa rito, sa mga istasyon ng metro, may mga emergency button na magagamit ng mga tao upang tumawag para sa tulong. Pang-apat, Denmark. Denmark ang ilan sa mga bansa kung saan pakiramdam ng mga mamamayan nito na ligtas sila anumang oras. Mataas ang level ng pagkakapantay-pantay ng bansang ito at malakas ang kanilang sense of responsibility na pangalagaan ang isa't isa, kaya kalimitang maliliit lamang na mga krimen ang naitatala ng pulisya nito. Bihira ang korupsyon sa politika at negosyo dahil prioridad ng mga tao ang katapatan at tiwala sa isa't isa. Pangatlo, Ireland. Mula sa pang-11 pwesto, pumangatlo sa ngayong taong 2022 ang Ireland sa mga pinakamapayapang bansa sa buong mundo. Mababa ang bilang ng krimen sa loob at labas ng mga lungsod dahil sa mabuti nitong relasyon sa mga mamamayan at karatig bansa nito. Kung tutuusin, mas peligroso pa ang mga bangin at lasangan ng Ireland, lalo na kapag malakas ang ulan. Pangalawa, New Zealand. Ang New Zealand ang pangalawa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Tulad ng mga bansang nabanggit sa listahang ito, sobrang bihira ang krimen dito, lalo na ang mga bayolenteng kaso. Nakawan pa rin ang namumurong dahilan upang maging alerto ang mga turista, gaya ng sa ibang bansa. Subalit hindi tulad sa kapitbahay nito na Australia, na kontinente ng mga mapanganib na wildlife, gaya ng box jellyfish, taipan snakes, stonefish, funnel web spiders at iba pa. Walang nakamamatay na hayop sa New Zealand. Ang homicide rate sa bansa ay nasa 0.7 out of 100,000 lamang. Maayos na gobyerno, malakas na ekonomiya at mapayapang kultura na pumapahalaga sa equality at diversity ay ang mga dahilan kung bakit ligtas ang bansang ito. Una, Iceland. Una sa listahan ng pinakaligtas at mapayapang bansa sa buong mundo ang Iceland. Hindi ito nababalot ng yelo, ngunit ng mga masasaya at payapang Icelanders. Mula sa pagnanakaw at vandalismo hanggang sa mga seryosong krimen gaya ng murder, kilala ang Iceland bilang isa sa mga bansang hindi madalas nakakapagtala ng ganitong mga krimen. Wala silang hukbong sandatahan at wala ring dalang baril ang kanilang kapulisan. Tanging mga guest militaries mula sa ibang bansa kada taon ang nagmumonitor sa Iceland, kaya naman sobrang baba ng tsansa na magkaroon dito ng digmaan. Kay gandang isipin na sa mundong ibabaw, may mga bansa pa ring maituturing na payapa at ligtas. Mapapasana all ka na lang dahil sa nakakastress ng mga pangyayari dito sa Pilipinas. Mapapaisip ka na lamang kung kaya rin kaya ng Pilipinas na mapabilang sa mga mapayapa at ligtas na bansa. Kakayanin naman sana. Yon ay kung mag-umpisa ang kaayusan sa pamamahala ng gobyerno at pagkakaisa ng mga tao sa iisang layunin. Kung magkakaroon lang sana ng matatag at maayos na ekonomiya na magbibigay ng trabaho para sa lahat, mataas na antas ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan, matatamasa ng lahat ang komportabling buhay. At dahil dito, walang magnanakaw dahil sa kalam ng tiyan at walang papatay dahil sa inggit, korupsyon, ganid o anumang sakim na kasalanan. Peace, isang pangarap ng bawat Pilipino na tila kaimposibleng abutin. Ngunit sa patuloy na paggawa ng aksyon at kamulatan sa sitwasyon, matatamasa rin natin ito. Peace be with you, mga kasoksay.